Ano nga ba ang pagkakaiba ng kabataan noon sa ngayon? Naalala niyo pa ba noon kapag nanonood tayo ng katatakutan sa TV, tapos bigla kang uutusan ng nanay mo para bumili ng toyo? 'Di ba? Instant takbo ka pa agad kahit mayroong aso, 'di ba? Pag di ka naman sumunod, papaluin ka naman ng tambo sa puwet. Kaya no option ka pa rin kundi sumunod. Kasi kung di ka susunod, sigurado may kalalagyan ka. Naalala niyo pa ba yan mga kakumpare? Noon, uso pa ang mga bahay na barong-barong, saka ang ilaw sa gabi ay lampara. Kaya ang mga kabataan noon, bago magdilim, pumupunta sila sa mga lolo't lola nila. Kung di naman sa kapitbahay, saka magyayaya makipagkwentuhan ng tungkol sa katatakutan. At kapag natatakot ka na, yung mga kaibigan mo naman ay kung minsan tatakutin ka. Pero ngayon, yung mga bata, pag-uutusan mo, papakausapan mo pa. O kaya bibigyan mo pa ng pera bago sumunod. At ang pinaka-worst pa, ikaw pa din ang susunod sa utos mo. Ang di ba ang layo noon kaysa ngayon? Sa mga laro naman, ang layo na ng pagkakaiba dati. Ang mga kabataan noon, simple lang. Tago-taguan lang, masaya na noon. Saka wala pa noon gadget, kaya mapapalabang ka talaga sa takbuhan at kung ano-ano pa. Kaya kahit umulan noon at pagtampisaw ka sa ulan, hindi ka kagad magkakasakit kasi mas malakas ang immune system ng kabataan noon. Pero sa ngayon naman, makikita mo sa mga kabataan, mas marami ang gusto ng Mobile Legends. Mas gusto nila ang online games kesa sa mga laro noon. Kaso, yun nga, hindi nila alam na mas madami ang nagkakasakit sa paglalaro ng mga online games. At pinaka-worst pa, pwede rin ikamatay pag nasobrahan na sa laro. Sa taas kasi ng radiation ng mga cellphone, ay pwede ito makasira ng ating utak kapag nasobrahan ka na ng gamit. Okay sana na maging advanced ang technology natin, pero sana gamitin natin ito sa tamang paraan. Kaya sana yung ibang magulang, huwag nyo pasanayin ang anak nyo sa mga gadget. Pero pwede nyo rin silang turuan ng mga nakagista nating laro noon. Malaking bagay yun para sa mga bata, para ang katawan nila ang ma-exercise sa paglalaro at hindi sa paglalaro gamit ang mga gadget ngayon. Saka pansin ko sa ibang kabataan ngayon, iba na din ang ugali. Halos karamihan, walang galang sa magulang. Hindi marunong sumunod sa magulang. Yung iba kasi nai-influensyahan rin ng mga ibang kabataan. Yung iba naman, nag-aasawa ng maaga dahil sa pag-advance ng technology at pagkakaroon ng cellphone. Nakakapanghinayang din yung ibang mga kabataan na kahit walang-wala ay gagawa ng paraan para makapag-aral lang noon. Kahit ang baon lang ay kamuting kahoy, saka walang maayos na damit, basta makapag-aral lang at makapagtapos. Ngunit minsan, kahit yung mga kabataan noon, kahit hindi sila nakapagtapos, daig pa nila yung may taong pinag-aralan. Naman nga kasi iba naman ang ugali ng ibang tao na kapag may pera na, nag-iiba yung ugali. Saka kung minsan naman, yung iba noon, kahit hindi nakapagtapos, ay gumagawa naman sila ng sarili nilang paraan para guminhawa naman ang kanilang buhay. Sa ngayon kasi, kahit madami ng paraan para makapag-aral ng kolehiyo, mas pinipili nila kung hindi mag-asawa, magnegosyo. May napapansin ka rin ba sa mga kabataan natin ngayon? Malamang sa malamang, meron. Dahil kung ikaw ay yung nakaabot ng kabataan noon, mas maiintindihan mo itong video na to dahil sa dumaraming kabataan na mas pinipili ang mababad sa laro. Nalilimutan na nila pati yung ibang obligasyon nila sa bahay. Lalo na kung magsasaing minsan, may maririnig ka pang magmumura dahil sa matatalo sila sa laro.
Kaya minsan, yung mga kabataan na ay nawawala na ang galang sa magulang. At minsan naman ay maaagang nagkakaroon ng interes sa pag-ibig. Kahit nasa murang edad pa lang, sila halos love life agad ang iniisip. Kaya minsan may mga batang ina o ama ang makikita mo sa daan na dapat sana ay nag-aaral pa sila at tulungan ang pamilya para naman masuklian ang hirap ng magulang. Kung iisipin, hindi naman masama kung iibahin ng kabataan ang kanilang lifestyle sa pamamagitan ng mga larong pisikal. Dapat nga, mas mahikayat sila na mag-focus sa ibang laro na mas angkop sa kanila. Saka kung pwede nilang limitahan ang pagbababad ng maraming oras sa social media tulad ng Facebook, mas nakakabuti yun. At mas mainam nilang gawin ay magbasa sa mga libro dahil mas marami silang makukuhang aral doon. Saka mas mabuti nang sa libro ka magbasa kasi mas nakakaiwas din sa radiation na makukuha natin sa paggamit ng gadget. Pwede naman din gumamit ng gadget kung talagang may kailangan ka talagang hanapin na wala sa libro. Ano nga ba ang mas mahalaga at pinagkaiba ng kabataan noon sa ngayon? Ito ba ay sa pagbabago ng ating henerasyon? Kaya kailangan sumabay din tayo? Paano naman yung ibang kasabihan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Ito ba ay sabi na lang at wala ng kabuluhan? O hayaan ang ating sarili na lamunin ng teknolohiya at hayaan na sumabay sa agos? Sana, wag na nating hintayin na pati mga bata na wala pang alam sa mundo ay matulad din sa iba na halos karamihan ay lumalabo ang mata. Kung hindi naman ay nagbabago ang ugali. Meron diyang magsasabi na wag nang ibalik ang nakaraan at nakaraan na yun. Ngunit ang nakaraan ay mananatili sa puso at isip natin. Kaya dapat bigyan natin ng pansin yung mga kabataan sa ngayon na halos nauubos ang oras sa paglalaro ng mga online games. Sa kasabi nila, ang nakaraan ay masasayang alaala na dapat ipamana sa hinaharap. Kaya kung para sa future ng ating magiging anak, masasabi rin nila, Papa, thank you sa pangaral. Kasi tayo mga magulang, dapat iniisip natin yan sa magiging future ng ating magiging anak. Ikaw, kung papapiliin ka, ano bang mas gusto mo? Yung mga kabataan noon o ngayon? Comment down below mga idol para malaman natin kung ano ba talaga yung dapat na ibigay nating aral sa mga kabataan natin sa ngayon. Ang dami Kung isa ka sa mga kabataan ngayon at maisip mo na makakatulong sa iyo tong video na to, pwede mo rin i-share at i-post ito sa mga friends mo para matulungan mo pa ang iba na baguhin ang social life nila. Kung sa iba naman na magsasabi, bakit kailangan baguhin ang social life nila? Para po to sa mga kabataan na mas binigyang oras pa nila ang mag-Facebook kesa sa sarili nilang kalusugan at moral na ugali. Kung nagustuhan mo ang video na to, share at subscribe lang po sa YouTube channel ko. Maraming salamat po.